Breaking news mga kababayan, nako po, Malacanang, nanlambot dahil sa pasabog na ito. BBM, tinabla ng Kongreso. Halaka! Sara Duterte, hindi na pinapakinggan ang impeachment. Kay BBM na nakadiretso ang impeachment. Nako po mga kababayan, bakit? Tila umikot at nag-iba ang direksyon ng lamesa kay BBM na nakatuon ang impeachment. Di ba sabi ni Kong Abante na tila hindi niya nakikita yung solid na suporta ng Kongreso na gaya nung unang impeachment ay talagang nag-uunahan na pumirma. Bakit kaya mga kababayan? Bakit kaya hindi na magandang pakinggan pag sinabing VP Sara Duterte impeachment? Bakit tila wala nang sustansya sa Kongreso? Nako po mga kababayan ko, ito ang kinawindang ni Auntie Claire at ng Palasyo. Nanlambot, nanghihina dahil sa pasabog na ito. Prof. Malutikia, merong ibubulgar na revelasyon na talagang manginginig ang bawat isa pag napanood. Grabe ito mga kababayan ko. Hindi na kinakagat ang Sara impeachment. Bakit? Kasi nga wala po silang makitang solido na ilalatag sa korte. Paano sisirain si Sara? Kasi nga panis na po ito. Yung itinanim na si Madriaga, kahina-hinala, kaduda-duda. Yung pare na addictus pulboronic na may sayad, yan ang sabi. Tila may sayad na hindi ka panipaniwala. Ngayon mga kababayan, ang Kongreso tila tinatabla si BBM. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan ko? Panis na ang VP impeachment. BBM naman tayo para bumango. Ayan na mga kababayan. Nagkakalaglagan na. Kasi nung una may 20 million na pasuksok. Ito sa'yo, pirma. Yahoo! Ito sa'yo, Yahoo! 20. 20. 20. 20 sa'yo, 20 sa akin. Ayan mga kababayan ko, kaya siguro hindi matunog ang impeachment laban kay Sara Duterte. Di ba inilaglag sila ng Korte Suprema dahil labag sa batas ang kanilang kinaso? Wala silang makitang may butas sa COA, malinis. Sa Korte Suprema, malinis. Kaya na junk, na basura, ayun. Inilibing ang impeachment. So ngayon, balak po na i-impeach si Sara kaso malamig ang suporta ng Kongreso. Bakit? Kasi nga nakatuon ang direksyon kay BBM. Si BBM ang ini-impeach ngayon. Sabi nga ni Erice, alangan habulin namin yung 125 million kaysa dito sa trilyones na binulsa nila. Yari! Kaya pakinggan po natin ang pasabog ni Professor Malutikia. Hindi pabor na pagsabayin ang impeachment case versus Sara Duterte at BBM. Parang mas maganda pakinggan, BBM lang! Mga kababayan ko, may mga patanong di ba? Eto na po. Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon,
at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Tungkol nga sa balak na impeachment complaint na ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba yung unang reaksyon po ninyo? Well, karapatan niya ng kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability, no? So nasa konstitusyon yan, at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una, ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na yan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga e-endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa? Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin, sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion, diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara, kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero ngayon, Jay, isingit ko lang, Jay, yes, doon go sa ahead. tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Opo. Ngayong taon ba, Prof, ano ho ba ang nakikita po ninyo? Possible po bang magiging crucial po yung taong ito para sa administrasyon, na particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.?
Jade, maganda yung tanong mo, no? Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no? Sa tingin ko, ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level ay talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel at iba yung pambubudol na gagawin na naman sa rolling out. Opo, cleanest. Pero may mga nagdududa. Prof, may naghain na nga ng petisyon o reklamo sa Supreme Court sa mga na dapat alisin po yung unprogrammed funds doon sa budget natin. Alam mo Jade, ako sinususugan ko yung effort ni Congressman Erice dahil ang program wala yung pondo at kung kailangan magkaroon ng pondo at saka mo lalagyan at saka mo i-implement. Nakita naman natin ang nangyari noong 2025 na yung pondo hinanap at kinuha sa ibang mga sa ibang mga pondo na special fund, no? Katulad ng PhilHealth, ng PDIC, hindi mo maintindihan nga kung saan ginamit dahil hindi naman sinasabi kung saan ginamit. Pero ang program fund, nagsimula yan nung panahon ni Presidente Cory, napakaliit lamang noon. At that time, parang mga nasa 3% pa lang noon, no? Pero kaya yun linagay is kung tumaas ang revenue, mapopondohan yung activity yon. So discretionary talaga ang program fund. So technically, kung walang certification from the treasurer na may pondo, hindi ko maintindihan kung paano nagalaw at napondohan yung lahat na listahan nandun, no? Ayan mga kababayan ko. So ano naman po ang sinasabi ng mga komento dito? Ano ba ang reaksyon na sumabog sa komento ng bidyong ito? Sindikato kasi ang namumuno di ganun din ang tauhan niya. Nako po, galit na galit. Ngayon pa lang po, hinaharang na ng mga buwayang congressman at women ang mga buwaya. Sinatong ang planong impeachment complaint laban sa pinapanginoon nilang nagbibigay ng pakinabang sa bayad. Nakakahiyang bansang Pilipinas, ang dalawang pinakamataas sa posisyon sa gobyerno nasa impeachment procedure. Grabe talaga. Ang galing talaga ni Prof. Malutikia. Salute you, madam. Baka ang ending niyan gusto pagsabayin nila ang impeachment sa dalawa. Baka mapaglaruan lang nila ang batas dyan. Ending baka sabay lang nilang i-impeach ang dalawa para iba naman ang ipasok nilang presidente. Sa dinarami ba naman na mga buwayang puro mga kawatan dyan sa Kongreso at ayaw nilang maparusahan balang araw. Posibleng gagawin talaga nila yan. Pagsabihin ng i-impeach ang dalawa. Tama ka, ma'am. Hala ka. Sana i-impeach na talaga yang baliw na ogag. Puro na lang sila pagnanakaw sa kaban ng bayan ang mga ginagawa. Grabe talaga mga kababayan ko. Busog sa maleta ang karamihan sa HOR. Paano ma-improve yan? Even in the Senate, walang pag-asa yan. Dapat mawala. Si Ogag, nakaw yan for 4.5 billion. Sara Duterte, 125 million lang. Grabe mga kababayan ko. Hindi ba pwedeng sampahan ng panibagong impeachment si BP Sara dahil pending pa ang unang impeachment sa Supreme Court? Dapat i-atras muna ng Kongreso ang MOR nila sa unang impeachment. Grabe mga kababayan. Si BBM nasa UAE. Kausap yung hari. Mga kababayan doon. Uutang na naman doon. Mga kababayan. Tignan nga natin kung anong ginagawa ni BBM. I-check lang natin ha. Una, Pangulong Marcos Jr. dumating na sa United Arab Emirates or UAE para sa maikling working visit. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian.
Good morning, Peter. At nakarating na sa Abu Dhabi United Arab Emirates, Pangulo Parang walang gana yung hari ng Saudi ah. Parang uutang ito sa akin ah. Parang yung tropa mo. Yung inutangan ka, ba 2 years na? Hindi nagbayad. Nakalimutan na. Parang ganyan no. Parang yung hari ng Saudi. Teka lang, uutang ito tapos hindi magbabayad. Yari. Tuloy natin. Ferdinand Marcos para sa isang maikling working visit sa Presidential Communications Office. Alas ay ng oras sa UAE, dumating ang Pangulo matapos umalis dito sa Pilipinas alas 6. Christian, medyo choppy. Change location please, about 1 kilometer to the right. Layo. Nanigurado talaga. Hintayin ka namin. Ayan. Yan, mas malinaw. Oh. Yan. Yes, kasama ng Pangulo sa kanyang working visit yung ilang opisyal ng gabinete, kabilang na sina DFA Secretary Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Go, DICT Secretary Henry Aguda, Communications Secretary Dave Gomez at Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Vera. Inaasang dadalo ang Pangulo sa aktibidad ng Abu Dhabi Sustainability Week at sasaksi sa pagpirma ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at kasunduan para sa defense cooperation. Batay sa naunang anunsyo ng Malacanang, hindi magtatagal ang Pangulo sa UAE at agad ding uuwi ng Pilipinas matapos ang mga nakaschedule na kanyang aktibidad. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Christian, Ayan, mga kababayan ko. Ba't nandyan si ano? Ba't nandito si, si Abalos? Anong ginagawa ni Abalos dyan? Hindi naman siya opisyal. Gabinete ba ito? Anong posisyon nito mga kababayan yung natalong senador? maitanong lang, medyo basic ito, pasensya ka na. Anong ibig sabihin pag working visit? Kapag working visit, Peter, ibig sabihin lahat ng mga engagements ng nagagawin ng Pangulo ay may kinalaman lamang sa kanyang trabaho. Hindi siya magkakaroon ng mga side activities na personal, kundi purely work lang talaga. At dahil working visit yan, ang budget na gagamitin ay galing sa Kaban ng Bayan. Pa rin, oo. Pa rin. Oo. Official activity kasi siya. Oo. Yeah. Doon tayo sa may accounting. So, iba yung pagkatapos. working visit, iba yung state visit. Yes, iba naman din ang state visit. Pag state visit, meron siyang mga official activities kasama yung mga matataas na official mismo ng Ayan. bansa. Ayan, mga kababayan ko, parang diskumpiyado yung mga Arabo, tignan nyo. Christian, ilan yung cabinet secretaries na kasama niya ngayon? Ang kasama niya ngayon ay limang miyembro ng gabinete, sina Secretary Lazaro ng DFA, DTI Secretary Roque, Finance Secretary Go, DICT Secretary Aguda at PCO Secretary Dave Gomez. So kung halimbawa ang cabinet secretary ka at hindi ka isinama dyan, ibig bang sabihin, Di ka favorite? Di ka mahalaga? grabe Di ka ka naman mahal? naman. Ay, sorry. Oh, di ko alam kaya Actually, din. ang mga Ayan, mga kababayan ko. Nasa UAE si PBBM. May nakapansin sa comment, bakit nakasimangot yung hari? Bakit kaya uutang na naman? Yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na
yan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga Forward natin ng konti. may problema talaga sa communication na ginagawa sa taong bayan. Kung tatanungin mo nga ang taong bayan, what stands out sa projects ng presidente, napakaliit yung mga talagang proyekto at ang malaki ay ayuda at saka yung flood control projects. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito lang ako sa resulta po ng inyo pong survey sa Publicus Asia, itong pahayag, no? December 7 to 10 sa 1,500 na mga respondents, no? Kung saan dito sa approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos, bumaba ito compared noong third quarter, no? Bumaba sa last quarter from 27 naging 24. Same pa rin yung undecided. Habang yung disapproval naman, tumaas pa from 47 to 51. So yung net approval nito nasa negative 27. Ano po yung ikinahatak po o bakit po? Ano kaya yung humatak pang lalo dito po sa grado o sa approval rating po ng Pangulo po, Prof? At Mar, yung pinapakita mong numero, yan ay overall performance ng kabinete. Meron kaming approval rating at trust rating ng Pangulo mismo. So dito sa tanong mo, nanggaling yan sa mataas na rin nasa 40s na, no? Ibig sabihin lamang nung period na yan, which is last quarter, October, November, December, nakita at hinusgahan ng taong bayan na hindi nagugustuhan ang kabuuang pagtatrabaho ng kabinete. Hindi nila nagugustuhan yung pag-handle dun sa problema, whether economic or flood control. Hindi nila, again, babalik ako dun sa issue ko na sinabi ko since day one. Hindi nila nararamdaman ang administrasyon for you to get that big 51% for the performance of the cabinet. Opo, and dito po sa nabanggit nyo nga po, yun pala ay sa gabinete, no? Pero kapansin-pansin po, dito rin po sa inyo pong survey po, ma'am. Ayan mga kababayan, wait lang, i-insert lang po natin yung ano dito, yung pinaka ano ni BBM, kung ilan po yung ano niya, yung pinaka ito po mga kababayan, hanapin lang po natin yung ito po. Nasaan yung hanapin po natin mga kababayan ko kasi para makita nyo. Ito po mga kababayan, hanapin lang po natin Saglit lang po. Google natin, Google Chrome. Publicus Asia. Publicus Asia. Survey, ito. Mga kababayan ko. I-check po natin yung ano ni BBM dito. Nasaan kay Presidential. BBM rating. Ito po mga kababayan. Bagsak po, negative ano. Negative. Saan dito? Negative 47. Grabe ano. Mga kababayan ko. Negative 47 yung rating niya. Ayan Publicus Asia Survey BBM. Publicus Asia Survey BBM. Ito po mga kababayan. 2025. Nako po, nakakaawa ito. Saan na dito? Saan na yung ano ni BBM dito? Nako, bumagsak siya po mga kababayan ko.
Naging, iba ito eh. Wait lang ha. Bumagsak si BBM. Laging bagsak na ito si BBM ngayon. Saan na yun dito? Hanapin ko lang mga kababayan para po makita nyo ito. Hanapin natin. Saan na yun? Ito po. Ito. Ipakita ko lang mga kababayan ha. Sige, okay. Hayaan nyo na. Basta pinakita ko na sa inyo. Basta yun na yun. Eh, hindi na mawawala yun. Ito, tuloy na lang natin. Basta negative 47. Mga nakatatanda o mga baby boomers na lamang po ang nakalalamang si Marcos Jr. Pinanganak 1946 to 1964, mataas yung kanyang approval and trust rating kumpara sa vice-presidente at sa iba pang mga opisyal ng ating gobyerno. Pero the rest, like kagaya po dito sa Gen X, mga tito-tita, mga millennials at mga Generation Z, eh dito po nangungulelat sa survey po ninyo, Prof. Malu. Oh, Admar, nako, salamat at sa tingin ko ikaw lang sa mga nagtanong sa aking project team leader si Erica Estrabo. Inumpisahan namin itong generational reading itong fourth quarter. Bakit namin inumpisahan? Kasi gusto namin i-track ano ba ang behavior ng Generation Z? Kung titingnan nyo nung 2025 election, ang Generation Z ay nasa 60 million. Nasa 60 million, no? So kailangang malaman natin since sila yung bagong lakas sa pagboto or the new voters, dala-dala niyan ang pagbabago, dala-dala niyan ang pag-iiba ng sistema. So dito tama yung sinabi mo, yung senior citizens, kilala nila ang Marcos. Marcos Senior pa nga yan eh. So yan yung bumubuo ng loyalist. Karamihan ng mga loyalist nandiyan na sa mga edad na yan. At yung baby boomers ay yun cohort ng presidente. So makikita mo yung epekto ng Marcos brand diyan sa generational reading na yan. Pero yung naabutan ng martial law, yun lumaki under martial law. Yan yung Generation X at yung mga baguhan na hindi naman na-experience ang Marcos, bagkus nababasa lamang nila sa libro, yaan yung millennials at yung Generation C. Siya yung ang unang pagboto nila noong 2025. So Ayan mga kababayan, ang mga naniniwala na lang kay BBM dito, yung mga matatanda na. Nakita nyo po, puro vlogger na lang po yung nagtatanggol kay BBM. Napansin nyo? Wala man lang personalidad, wala man lang mga kilala. Pagka kay Sara Duterte at kay PRRD ang dami. Mga kababayan, ang inyong lingkod. Dahil alam ko talagang napagkaitan ng karapatan si PRRD at itong ibinibintang nila kay Sara ay propaganda lang, mga kababayan. Nakita niyo naman hindi na mabango, hindi na masigla, hindi na porsigido ang Kongreso sa pagbabalik ng impeachment ni Sara Duterte. Iilan na lang ng mga congressman ang gusto. Gaya nila De Lima, nila Sendanya, Percy Sendanya. Yung, siyempre si Tatay Digong, galit sa CPP-NPA ito, mga kababayan. Siyempre, babakbakan nila si Sara Duterte. So po, ngayon po, mga kababayan, si Benny Abante, sabi niya, ay mahina ang push ng Kongreso ngayon. Ang alam ng nakakarami mga kababayan, ang malakas, BBM impeachment. Kasi nga, ilang taon na lang si BBM
So maglilipatan na ng bangka ito. Kasi nga itong bangka ni BBM lulubog na. Ganyan po ang politika mga kababayan. Pagka wala ng pakinabang, biglang lundag sa kabilang barko para sumipsip. O nakita niyo yung ibang kongreso, mahina na eh. Parang Benny Abante, ay wala akong nakikita na mahina ngayon ng BP Sara. Impeachment. Parang sa isip-isip ni Benny, BBM na lang tayo, impeach na lang natin para bumango-bango ang pangalan natin. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Kung umabot ka sa bidyong ito, swerte mo. Kasi kung ano yung makita natin na nagpapabati, babatiin natin. Random lang po ito ha. Ito po oh. Hello po kay Luisa Serrano 6614. Shout out po sa iyo. Ayan no. Mga nagpapabati. Check na natin mga nagpapabati. Ayan. Check na natin mga nagpapabati kahit mga 5 tao lang. Para naman bilang pasasalamat. O ito po yung mga nagpapabati. Check lang natin. Claire, you're not clear anymore. Words are all impertinent. Ikaw ang nagbudol. Mary Fatima, shout out. Bakak Pamor Claire. Baliw nag-aral ng abogado pero bobo. Nagpapatawa spokesperson. Sabi ni Jun Rogal, mga kababayan. So, check lang natin. Saglit lang ito mga kababayan. Para naman bilang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta po sa atin. Dito sa ICC. Alam ko sa ICC sila nagpapabati eh. ICC ito mga kababayan ko. Marami pong nagpapabati dito sa ano na ito. Sa inyo mga nagpapabati. Saglit lang po ito mga kababayan. Para mabati ko yung ICC. Sa ICC sila nagpababati. Mapakarami nito eh. Ayan oh. Thank you, Sir Trump. Pabuhay, President of America. Salamat, God bless. Victorino Cabrera. Ayan. At yang, hello po. Ayan, no. Mabuhay, President Trump. Sabi ni Jinda Perez Pasikaran. Thank you. Ayan. Please hurry up, President Trump. Save our PRRD. Maji Alindayo. Ayan, mga kababayan. Thank you, President Trump. More power to you. Diba? Check po natin mga kababayan. Okay, yan po ang mga binati natin. Salamat po sa inyo. This is the Wonders Philippines for transparency, for better democracy. I-like, i-share ang bidyong ito at i-comment nyo kung anong lugar kayo para mabati ko kayo. Swerte nyo kung umabot kayo dito, okay? Mabuhay.